Palacios pala si Peter. Kaya pala may hugot siya kanina tungkol sa yaman. Palacios pala siya. Eh, basta ako, masaya ako. Meron akong milyonaryong kaibigan. Okay pala maging Palacios, no? Yung mga driver nagiging amo. What craziness is this? Huh? Aurora, listen to him first. Let him talk. Go ahead, Peter. Totoo po, Ma'am Aurora. Anak po ko ni Rodolfo at Jessica. Yung sekretary niyo po na... Go ahead. Sabihin mo lahat. Na pinakulong niyo nung malaman niyo na siya yung girlfriend ng papa ko, si Rodolfo. Pero tinakas si Papa si Mama bago siya arestuhin. At tinago sa Isabel. Hanggang sa nabuntis po si Mama. Sabi sa akin ni Mama, 1 taong gulang pa lang po ako nung bigla na lang nawala si Papa. Ang huli po nilang usapan, sabi ni Papa, Kailangan niyo daw kami protektahan ni Mama. Sinikreto ni Mama na anak pala ako ni Sir Rodolfo Palacios. Kasi alam niya nga hanapin ko siya eh. kaya sabi po sa akin ni Mama, patay na daw po si Papa. Pero bago po siya namatay, Tinamin niya sa akin kung sino talaga yung Papa ko. sinabi niya po sa akin kung sino po yung tunay kong Papa. No! Anyone can make up that trash story. I will not accept you. I will never accept you. You are not and will never be a Palacios. No, Aurora. Until DNA proves it. Kuya Calva. Friends, thank you all for coming. We appreciate your presence here. Thank you. Halika, Peter. Pag-usap muna tayo. Peter! Sige na. Kausapin mo muna siya. Pero mag-impake ka, sumunod ka na sa bahay. Sige. Palacios ka pala. Ba't di mo man lang sinasabi sa amin? Roommate muna. Nag-iimbestiga kayo? Opo. We wanna help Ate Sam. Pati ikaw, Ward? Di ba akong pinagdududahan ng ate mo? Aurora, ano bang problema? Nagpauto ka sa isang utusan sa harapan ng mga kaibigan natin at sa harapan ng iba pang mga utusan. Hindi mo ba narinig yung kwento ni Peter? Yung kay Jessica pa lang. Hindi yung gawa-gawa. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi niya. Oh, come on. Kuya Galvan, pocketbook days pa lang, bumenta na yung kwentong yan. Kaya nga ipapa-DNA test muna natin siya. No! Hindi natin ipapa-DNA test ang oportunistang yon. Such a waste of time! Then it's my time I will waste. Hindi ka ba nahihiya sa anak mong si Basil, ha? Hindi pa nga naagnas yung magkaiya sa hukay, pinapalitan mo na siya! That is exactly my point. I lost a son, Aurora. I won't let this opportunity pass na magkaroon ulit ako ng pagkakataon na maging tatay sa pamangkin ko. Peter! Peter, sandali nga. Ha? Ano? Tarantado kang hayop ka? Ha? Nagpapanggap kang ako sa harapan ni Sir Galvan? Ha? Tol, pasensya ka na, Tol.
Gipit kasi ako eh. Baon ako sa utang, pre. Si mama kasi labas-pasok sa ospital kasi may breast cancer siya. Tinry kong manghiram sa kaibigan ko eh. Ayop na yun, sindikato pala, men. Naniningil na sila, pre. Kapag hindi daw ako nagbayad, may gagawin daw silang masama kay mama, pre. Kung totoo yung sinasabi mo, sana lumapit ka kay Sir Galban, humingi ka ng tulong. Hindi na papanggap kang palasyos. Tol, itulong kasi yung alam kong paraan eh. You are sick in the head. Akala mo, mapapalitan ng mga gansyong yon ang anak mong si Basil? Hindi! No! Never! I know! Hindi ko pinapalitan si Basil. Nagkataon lang na may lumapit sa akin na isang palasyos. Nagpakilala. Now, kung totoo ngang anak siya ni Kuya Rodolfo, then I will accept him as a family. At kung hindi naman, akong unang-unang kakaladkad sa kanya palayo dito. Or if it will make you happy, ako ang unang papatay sa kanya. Gago ka. Tanga. Uto-uto. Basil, my God! Multuhin mo nga tong tatay mo para matauhan! Tulungan mo na ako ngayon lang. Pre, ngayon lang. Hindi, Peter. Sinarantado mo ako eh. Ingat na ingat kami ni Rebecca. Naghahanap kami ng tamang tiyempo para sabihin na palasyos ako. Tapos ito kang gago ka? Ha? Sinira mo lahat yun? Ha? Bawiin mo yung sinabi mo, Sir Galban. Bawiin mo. Oo. Sige. Babawiin ko. Pero, hayaan mo muna akong tulungan niya ako, ha? Hindi. Ngayon mo bawiin. Ha? Huwag ka nang humingi ng tulong. Ngayon mo bawiin.